Pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa niyang kampanya laban sa droga na tila hindi raw naiintindihan ng international community. Kaya bukod sa United Nations at European Union, pati si US President Barack Obama welcome din daw na mag-imbestiga kaugnay sa unay extrajudicial killings. Balitang hatid ni Joseph Morong. Kung gusto raw ni US President Barack Obama, ayon kay Pangulong Duterte, ay pwedeng-pwede itong sumama sa European Union at United Nations dito sa Pilipinas para imbestigahan ang extrajudicial killings na iniuugnay sa kampanya niya laban sa droga. Sa harap ng mga pulis ng Police Regional Office Region 12, pinanindigan ng Pangulo ang ginagawa niyang kampanya laban sa droga na tila hindi raw naiintindihan ng mga banyagang tumutuligsa dito. Ang ginagawa daw niya ay tulad ng ginawa niya noong mayor siya ng Davao. So I would be inviting the Human Rights Commission, the EU, Obama, if he wants to come here, si Bangki, sabi ko Bangkisan, Bangki-moon pa lang. Nung ako nang presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay kung hindi siya. Patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Huwag daw isisi sa gobyerno at sa PNP ang mga pag-salvage ng mga kriminal dahil sabi ng Pangulo, mga drug syndicates ang nasa likod nito. Sino nagpatay? May mga patay, marami in legitimate police action. Meron na napatay ang mga military sa Mindanao. It's a purely military undertaking a police action. Yung iba yung binabalot, sino nagpatay. Alam mo, marami silang karibal. Si Duterte na isang dating guru din, nag-lecture sa mga pulis tungkol sa legalidad ng ilan nilang aksyon. Nagpatutsyada din si Duterte kay Senator Leila de Lima. De Lima, did I not tell you that I was listening to you? Yung pagsabi ko, go hang yourself, yun na yun. Dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako ang sabi ko, hayaan ko sila bit agiri. Muli rin yung pinasaringan si De Lima sa ambush interview sa Davao. De Lima was elected using drug money. I mean, she could not have really won without spending a single centavo. But as things are being unfolding now, nanalo siya because of the drug money. Nang matanong naman kung may iba pang mataas na opisyal mula sa dating administrasyon na sangkot umano sa droga, that is what the Justice Secretary is looking at. Ako naman sabi ko, ayaw ko yung maghabol ng kalaban o ano. I just leave it to the people tasked with doing all of these things to do the job. But I would not inject personality there. Not even with De Lima. Sabi ng Pangulo, hindi niya kilala ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sir, do you personally know Matubato, sir? Hindi. Nakita niyo po siya, sir? I don't remember. Kasi lahat ng kagaya nito, when I was mayor, the ones providing the security, puro police. Kita mo naman, itong driver ko, police. Samantala, pinarivalidate na raw ng Pangulo ang bagong listahan ng mga politikong sangkot sa droga. Kabilang raw rito ang ilang kaibigan pa niya. May nakita ako doon ng mga kaibigan ko na hindi ko sukat akalain. Hindi barangay captains, which I have yet to reveal, but the number in about maybe 1,000. Regarding po kay Senator Pati mga congressman, pati mga judges. Joseph Morong, GMA News.